Okay, dito na tayo after short drive to the beach. Siguro mga less than 2 minutes. Nandito na tayo sa beach. So, let's see. Let's go. Bailey, enough. I know, but you should, Okay. pull you over, darling. I'm just trying to help you. Lock lang natin. Ayan. Ito na yung Yumaina Beach proper. Nandito lang tayo sa parking. Tayo. Yung toilet. As you can see, mga tao naka-jacket. Pero meron ka rin makikita mga pangilan-ngilan na naka t-shirt lang. See? So normally, kumakain kami dito sa bumibiling kape dito sa Yumaina Surf Life Saving Club. Oh, ginagawa pala yun. So walang access there. So yung mga surfer dun tumitingin kung maganda ba yung surf ngayon. Let's do a quick check kung maganda ang alon ngayon dito sa beach. Look at that. You cannot compare. I think I can argue na ito isa sa mga best hidden gems in terms of beach dito sa New South Wales. O baka nga sa Australia eh. So, tuwing pumupunta kami rito, parang private palagi, hindi ganun karaming tao. Pwede mo pandalhin yung dog. Yun yung the best dito. Yung beach. See how beautiful the beach is. Pwedeng maganda maglakad dito sa umaga. Tingnan niyo yung kung gaano kaganda yung beach na to. Let's see. Yun, tingnan mo. Ayan. Yung mga nag-aaral mag-surf. So dun sa far end, dun sa south side ng beach, dun pwede talaga yung dogs. Dun palagi namin dinadala yung mga dogs namin, si Aiko sa si Bruno. See, ang ganda. Hindi nyo makita. Nasa likod daw ng Ayan. Ganda. Yan yung likod ng Yumaina Beach. Punta tayo sa town. Next. Bago pala tayo pumunta sa town, pakita ko na sa inyo kung gaano kaganda yung beach. Yung sand dito See? Ayan medyo brownish siya dahil yung mga corals daw dito is yung reddish color. So hindi to katulad ng Jervis Bay na whitest sand yata in the world. Pero tingnan mo naman kung gaano katahimik, kalinis. Pero dito pagka mga nasa 19-20 degrees ang weather, marami nang naliligo. Siguro ako ngayon, kaya kung hindi maligo dyan dahil nga mga surfer na nandun Yan. Okay, let's go to the town. Okay, punta na tayo sa town. Let's see, try kong ilagay ito dito sa dashboard. Mukhang di kaya. Okay, we'll see kung hindi siya tutumba. Yan. Malapit lang kasi yung town dito. So, tara, drive tayo. Medyo mainit na. Tingnan natin kung makakaparada tayo sa town. Okay. Bumpy.
Medyo bumpy. Ayan. Natin yung ano kita lang natin ng konti yung ano. Ayan yung town. Papunta sa town. Okay, nandito na tayo. Nandito na tayo sa Umaina town. Sa town ng Umaina. Let's walk. Tingnan natin kung anong meron sa Umaina today. Medyo maganda yung panahon, as you can see. Blue skies. Maraming nag-aalmusal. Medyo maaga pa, around 11:30. So, nasa brunch time na ngayon. Let's go. So, meron ditong konting eskinita na dadaanan papunta dun sa town proper. So, ayun yung park. So, tayo dito sa town proper ng Umaina. Okay, nandito na tayo sa town proper. Let's walk around. Op shop. Op shop, the usual chemist. Baker's Delight. Pizza shop and the okay. Tingnan ko kung makakain ako ng halo-halo today. Normally may halo-halo dito sa Ruby's Cafe on the other side. Wala nang halo-halo dun. Parang nag-change na siya ng ownership. So meron dito mga usually ayan, makikita mo merong Coles, the usual takeaway fish and chips takeaway. Ayun yung magandang coffee shop dyan, 6 degrees. Sarap ang coffee dyan. Maybe I'll just buy coffee. So doon kami banda nakatira, doon south side. Sa likod nito, sa likod nitong nitong town, ito West Street ang tawag dito. Sa likod niyan, yan yung tinatawag nilang The Grid. So, i-google nyo yung Umaina Grid. Medyo notorious siya sa mga medyo dodgy na tao. Sabi nga nila dati, Umaina was hindi maganda yung reputation ng Umaina before. Pero ngayon, slowly nag-ano na siya, nag-gentrified. Mahal na rin yung mga property dito. So dati hindi maganda yung although kahit mga kaganda, ang ganda ng place. Actually sa likod ko, just behind me, pag naglakad ka ng mga let's say mga 300 meters or so, nandun na yung beach. So it's a good location kung dito ka talaga sa bandang west side. West Street pala. Yung takeaway shop, ang may-ari nito is Asian. So although it's fish and chips and more. Ayan yung mga okay, may pork bun. See? May pork bun. Kakaibang fish and chip shops to, may pork bun. Hindi masyadong masarap yung dyan. Okay, bibili ako ng coffee dito sa 6 degrees. Masarap ang coffee dito. Okay, order lang ako coffee. Okay, nakabili na ako ng aking coffee sa 6 degrees. Long black lang as usual. Hindi ako masyadong umiinom ng milk, pero I think siguro kailangan ko na yata uminom uli ng milk. So,
yan yung wrap-up. Siguro ito yun yung wrap-up nung short tour ng Yumaina. It's a typical town close to the beach. Yung mga usual stores nandito like chicken shop, meron doon fish and chips, usual. Ang wala rito yata is yung bakery. So normally yung mga towns merong popular bakery shop. I don't think Yumaina has one. Pero yan, makikita mo yung mga usual shops nandito, coffee shops. Yeah. Eh, lahat din ng ng mga taon dito may mga news agency na tindahan ng mga kung ano no. Newspaper usually, magazines, lotto, office supplies. Yan. Ito, Baker's Delight. Pero I wouldn't say na to local kasi ang Baker's Delight is a nationwide franchise eh. Dito na tayo nanggaling. Okay, balik na tayo sa parking. So may konting artwork dito na graffiti. Mahilig ang mga Australian sa ganyan, mga graffiti para i-design yung mga alleys dito. So, doon tayo banda nakapark doon sa dulo. So next time siguro sa naman tayo, i-walk through ko kayo sa Etalong Beach. Yan yung Yumaina for now. See you next time, guys.